Ay, germs. Grabe. Sobrang traffic dito sa Floodway. Ito nga, at magsusundo tayo kay Cheryl sa Ortigas. Time check natin 7:42 ng gabi. Tingnan natin kung anong oras ay makakalabas dito sa Floodway. Grabe, halos maghapon tong traffic dito. Wala umaga, tapos tanghali, dumadagsa yung sasakyan dito. Grabe yung dulot na traffic na itong ginagawa ditong kung tulay ba yun o creek. Maghapon talaga, maghapon hanggang gabi. Ayun, alas 7 na ng gabi ngayon, pero sobra pa rin yung traffic natin. Pauwi, tsaka papunta to. Pauwi, palabas dito ng palabas ng Cainta, papuntang Pasig traffic. Papasok dito sa Cainta, sobrang traffic din. Ay, wala. Kung mga taga-Taytay kayo, iwas na lang muna kayo dito sa Floodway. Halos buong araw ang traffic dito. Walang mapagsidlan yung mga sasakyan dito sa lugar na to. Ganito katindi ang traffic dito sa Floodway. Every day, every night. Grabe, malala talaga. Kanina 6:43, diba? 6:43. Wala pang 500 meters yung tinatakbo natin, pero naka 5 minutes na tayo dito sa biyahe natin. Grabe ang tagal, diba? Sobrang haba nun, sobrang tagal ng biyahe na yun. 5 minutes, nasa na ako neto eh. Nasa Ortigas na ako neto. Baka nasa Rosario na ako in 5 minutes. Yun, nakalabas din tayo sa traffic na lugar na yan. Grabe yan. Grabe ba? Pwede dito traffic din. Nako, kawawa. Diskarte na lang tayo para makaalpas tayo dito sa traffic na to. Diskarte na lang. Wala eh. Ganun talaga. Mamaya tayo na rin naman andyan pag pauwi na tayo. Tayo rin makakaranas ng traffic dyan. Punyemas. Ginagawa. Grabe no, traffic. Sarap pag may drone nun, kukuhanan mo yung traffic o titignan mo sa taas kung gaano kalala. Kasi wala tayong drone eh. Masarap sana mag video ng mga drone shot eh. Masarap tingnan sa taas. Ang sarap ng feeling na nakikita mo yung nasa baba galing sa taas, yung mga bird's eye. Dito ang haba rin ang pila ng tao. Ay, ang haba ng pila ng tao dito sa tricyclean. Talagang dito rin oh. Grabe. Ganun kalala yung nadudulot ng traffic dun sa may Floodway. Napipigilan nila yung pagbalik ng mga tricycle. Yung rotation ng mga tricycle, kawawa. Yung rotation ng tricycle hindi makagalaw ng maayos. Kaya nangyayari, naiipon yung mga pasahero dun.
talagang thankful tayo sa Panginoon na nabiyayaan tayo ng sarili natin transportation, motorsiklo. Sobrang laking bagay ng motorsiklo sa atin. Hatid sundo natin kay Cheryl Malabs. Ayan, grabe. Pag mga gantong pagkakataon, gantong traffic, tapos sa kabila traffic na traffic din. Pag mga gantong bagay, talaga ma-appreciate mo yung motor or yung kahit sarili mong transportation, kahit ano, kahit bike pa yan, scooter, ma-appreciate mo siya kasi yung oras na sana napahinga mo, ayan, ginugugol mo pa dyan sa traffic. Kung hindi naman sa traffic, nandiyan kasaan tayo ng ano, mga sasakyan. Sa ano siguro, ganun din yung sitwasyon. Yung dati naming pinag-aantayan sa may Shoe Boulevard, yung nung college pa ako. Nung college pa ako, nagje-jeep ako. Dami, ang haba din ng tao dyan sa pilahan dyan sa may Ortigas, ay sa may Shoe Boulevard. Ganun din sa Ortigas, sa may ano, sa may Robinson Galleria. Nung nagtatrabaho naman ako sa Ortigas nung time na yun, talagang laging pila lagi ang tao. Kaya siguro ngayon mas malala ngayon. Kaya sa lahat ng mga nakamotor dyan, magpasalamat kayo na meron tayong motor na nagagamit sa gantong lakad natin. Tapos sa lahat naman ng mga back ride dyan, magpasalamat din kayo na meron kayong taga-sundot hatid sa mga trabaho ninyo, sa school ninyo, sa mga gala ninyo. Magpasalamat kayo dahil merong mga nagsusundo sa inyo tsaka naghahatid. Kasi ang laking bagay talaga ng motor sa mga ganitong pagkakataon. Yung tipong pagod ka na sa trabaho, tapos uuwi ka ng gantong oras, tapos pipila ka, may ista ka sa traffic. Parang ang ano, 'di ba? Parang wala ka ng buhay nun. Pag uwi mo sa bahay, imbes makikipaglaro ka sa mga anak mo, tapos makakapaglambing ka sa asawa mo, wala na. Kasi ano ka na drain ka na pagod ka na. Wala ka ng energy dun sa ibang bagay kasi naubos na ng ano, pila tsaka traffic. Kaya maraming salamat sa Panginoon dahil ayan, nabiyayaan tayo ng motor. Alright, nandito na ako sa Tendesitas. Malapit na tayo dito sa Julia Vargas. Itong Julia Vargas na to, nung early 2022 or 2021, ang luwag ng lugar na to. Totoo lang, kasi madalas ako bumiyahe sa Ortigas Avenue. Ngayon, yung natuklasan ko tong lugar na to, sobrang luwag nito pag umaga. Yung tipong nandito yung sasakyan, isa dito, tapos isa dito, dalawang lane lang. Tapos dito sa lane na to, yung kalahati ng bike lane, ayan, dito yung mga motor. Dire-diretso lang to. Gantong yung feeling pag umaga ng mga early 2021. Dire-diretso lang ako dito, ganto. May mga sasakyan dito, private. Tapos ito, dire-diretso lang kami dito sa intersection na to. Pero ngayon every morning inaabot kami ng 3 rotation ng traffic light dito. 3 rotation. Ganun nakalala yung traffic dito. Mapamotor tsaka sasakyan. Ay, kaya sabi ko sa inyo, ang lala na rin ang traffic dito sa Julio Vargas. Itong bike lane na to dati, ayan,
Okay. Nalaglag yung GoPro ko. Nalaglag yung GoPro ko. Buti na lang hindi siya tuluyan na nahulog. Buti makapit yung natin, yung charger. Kabila na nga ng bagong Telesen helmet mount. Nabasag na kasi. Ay, sinasabi ko sa inyo kanina, yung bike lane dito sa Julio Vargas, hindi yan dati ginagamit ng motor. Ang gumagamit niyan talagang bike lang. Ayun na, nabutan na ako ng dilaw. Animal. Ngayon, grabe, ang dami nang dumadaan sa bike lane ng Julio Vargas na mga motor. May mga barrier pa yan, tapos may mga bump. Pero pumapasok pa rin dyan yung mga motor. Ganon ka traffic na dito sa Julio Vargas tuwing umaga. Wala, nagbago na talaga yung sitwasyon dito sa mga tinatakbuhan natin na kalsada. Yung mga nakasanayan natin na maluluwag, masisikip na rin ngayon. Yung dating masikip noon, talagang mas masikip na ngayon. Wala na tayo magagawa dyan. Hanggat hindi tayo nag-aaroon talaga ng mass transportation dito sa mga lugar na to, walang magbabago masyado sa traffic natin. Walang masyadong magbabago sa traffic situation natin dito sa area na to, especially dito sa Metro Manila. Good thing meron na tayong ginagawang dito, ano ba tawag niyan, subway. Manila Subway, first subway in the Philippines. Ayan, so hindi natin alam kung kailan matatapos yan, pero sana maging matagumpay yung project na to. Sana maibsan yung kalbaryong dinadanas ng mga mananakay natin dito sa Metro Manila, especially dito sa Ortigas. From East Rizal kasi, mga nagtatrabaho dyan from Morong, Binangonan, Taytay, Cainta, ano pa ba, Cardona, madami. Basta dyan sa East Rizal, ang daming empleyado dyan na bumabiyahe papunta dito sa Ortigas. So yung mga yon, talagang kalbaryo talaga. Gumigiling sila ng maaga para makarating sila ng mga 8 AM dito, para makarating sila ng 8 AM or mas maaga pa dito sa lugar na to. Pero yun, ganon katindi yung sakripisyo ng mga tao na yun. Last year 2022 yata yun, mayroon nang nagso-soil testing dito sa Ortigas. Hindi ko alam kung anong project yung gagawin nun, pero sana for mass transportation sana yung project na yun, kasi ang laking bagay nun kapag nagkaroon tayo ng project dito sa kahabaan ng Ortigas Avenue extension, tsaka hanggang dito sa Meralco. Okay, maraming salamat. Nandito na tayo sa sundo natin. Jeprox out.